Okay, so good morning. Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. My name is RJ, your tarot card reader, at ang gagawin natin today is yung ating daily collective reading. Okay, I decided na mag-reading na while I am waiting for somebody, anybody. Okay, so let's do the daily collective reading, my dear. And kagaya po ng sinasabi ko, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka po ng reading na ito. Okay? On the right time, on the right place, this reading will find you. Gumaganon tayo. Okay, let me see, my dear. Anong makokolect natin ngayong araw na ito? Are you ready? Hep hep! Hooray! Okay. Let me see, my dear. Anong energy ang masasagap natin for today? Yes, hello? Ano mapaglilingkod namin sa'yo? O, sige, dyan ka lang. Huwag ka manggulo. Okay, we have here your... Huwag mo ipakita yung puwet mo. Teka lang. Your biggest enemy is your Your biggest enemy is your uncontrolled mind. Okay? Your biggest enemy is your uncontrolled mind. Totoo to. Yung utak natin, my dear, okay? Pag ito ay di natin na-control, ito yung magiging pinaka-biggest weapon natin sa buhay natin, my dear. Pero ito din ang magiging pinaka-biggest enemy, okay, natin if we don't know how to control it. If we don't know how to manage yung ating mind, okay, that's what I'm getting over here. So, ang nakukuha ko sa card na yan is more on parang sinasabi, my dear, na i-analyze mo. Tingnan mo, my dear. Okay? Are you using your mind to improve your life? Taray English. Are you using your mind to improve your life? Or are you using your mind to destroy your life? Okay? Ginagamit mo ba ang isip mo para mapaglago, mapagpabuti ang iyong buhay? Or ginagamit mo ba ito para tuluyang kang malugmok? Okay? By thinking, attracting negative thoughts? Okay? So, be careful ka today. By the time na napapanood mo to, this is a reminder. Not a warning, a reminder na i-analyze mo yung utak mo kasi baka napakarami ng mga negative thoughts na nandiyan dyan, or maybe you are receiving negative thoughts from different people. Nowadays, my dear, nagagamit tayo ng iba't ibang energy outside. Okay, they are manipulating. Maski wala namang ginawa sa iyo yung tao, pag nagsabi sa iyo, kaaway mo na rin. Tama? Maski hindi mo alam yung buong kwento, kaaway mo na rin. Kasi bakit? Inaway yung kaibigan mo. Bakit? Are you sure that your friend is actually telling the truth? Did you know the whole story? O marami yan ngayon, aminin man o hindi. Marami ang kumakampi, marami ang nakikiisa sa isang laban na hindi nila alam kung paano nag-umpisa. Huwag kayong makikisali sa mga ganyan. Huwag kayong makiki-involve. I know that you love your family. I know that you love your friends. I know that love. Pero it's very important na alam ninyo, my dear, kung paano nag-umpisa yung gera na yan. Okay? It's very important. Napaka-importante. Let's go tayo, my dear. Let me see. May naka-reverse na card. Teka, ayusin lang muna natin tapos check ko lang. Wala pa. May naka-reverse na card. Hindi to kasali, my dear, ha? Sana mahanap ko. Very, very quick. Minsan kasi may mga nare-reverse na card Wala na. Hindi ko na siya mahanap. Until we meet again. Ganun na lang. Until we meet again. Hindi ko na nakita. Okay, let me see, my dear. What is this? They enjoy talking about you. They enjoy
talking about you. Okay? Meron mga energy coming from outside that they are enjoying talking about you. Anything na about you. Okay? And syempre, habang sila ay nagsasalita, habang sila ay nagkikwento ng tungkol sa'yo, merong mga nakikinig. Okay? Merong mga nakikinig. And, di ba, good thing kung ang pinag-uusapan nila ay maganda tungkol sa'yo. Paano pag hindi maganda? So, ibig sabihin yung mga nakikinig, they automatically naniniwala na sila dun sa mga sinasabi nitong mga tao na enjoy talking about you. Gustong-gusto nila na lagi ikaw ang topic. Gustong-gusto nila na lagi ikaw ang nagiging headlines. Okay. And there's a tendency, my dear, na maybe you know this, kaya nagkakaroon ka ng overthink. Remember, my dear, as long as malinis ang puso mo at maisip, my dear, ang iyong konsensya, wala kang dapat ipag-alala. Kahit pa bumula ang mga bunganga nitong mga ito, sa kakakwento ng mga kung ano-ano, my dear, about you, deadma. Okay? They are enjoying. Dapat mayroon to eh. They enjoy talking about you. They are enjoying talking about you. Wrong grammar. Sorry, tao lang. Let me see, my dear. Okay. Let me see. Huwag mong ayusin kung ayaw naman magpaayos. There is no such thing, or sabihin natin wala naman talagang magagawa kahit na i-divert mo yung kung naniniwala na ang tao na ikaw ang kontrabida sa kwento nila, anong gagawin mo? Babaguhin mo. You will spend your energy trying to convert, my dear, itong kwento nila into something. No, hindi ako masama. I'm not a bad person. Blah, 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 blah. Sayang. Wag mong ayusin kung ayaw naman magpaayos. If they are already into it, ibig sabihin naniniwala na sila na yun talaga ang kabuuhan ng kwento, bakit mo pa aayusin? Remember, nag-umpisa tayo that your biggest enemy is your uncontrolled mind. Posibleng ito ang tinitira nila sa'yo, my dear. So you need to be very careful. Your mind, your rules. Utak mo, sa'yo. Katawan mo, your rules. Okay? They are getting paid to do that. Meron mga tao na nakaka-receive ng pera just only to do that. They're getting paid sa kahit anong pamamaraan. Okay? Posibleng gumagawa sila ng kwento about you. Posibleng hinire sila para gawin yan. I can feel, my dear, na yung takbo ng reading natin, it's more on parang simple manipulation. Okay? It's simple controlling na energy. Pinasimple. Nag-umpisa sa mga chismisan, nag-umpisa sa mga usap-usapan, and then, ayun na. Pero ang pinaka-agenda, my dear, is to control you. Gusto nila, my dear, mag-snap out ka sa iyong isipan, magpakalat-kalat ka, magpadala ka sa galit mo, and so on and so forth, hanggang sa wala na. Somebody is getting paid. And gusto din nila yung energy, my dear, na parang, hindi ako yung kalaban, hindi ako yung enemy dito, mabait ako, ganito, ganyan. Bakit kailangan mo? Alam mo, my dear, yung mga tao talagang mahal ka, yung mga taong talagang mahal ka, my dear, those people talaga na naging kaibigan mo talaga since the very beginning, yung mga tao talaga na mahal ka, bago sila maniwala sa kwento ng ibang tao, magtatanong muna sila. Uy, collective, totoo ba yung ganito? Kasi narinig ko galing kay ganito, kay ganyan, or narinig ko ganito daw. Magtatanong muna. Hindi sila kaagad aanib. Alam mo, my dear, ako meron akong paniniwala, my dear, na once yung kaibigan ko, kapamilya ko, even may karelasyon, is agad naniwala, my dear, sa kwento ng ibang tao nang hindi tinatanong yung side ko. From the very first place, hindi talaga kita naging kaibigan. From the very first place, hindi mo talaga ako tinuring na kapamilya. And from the very first place, hindi mo talaga ako minahal. Naghanap ka lang talaga ng parang butas para ipakita mo yung totoong kulay mo. Yung pagiging fake mo,
Yung pagiging fake mo all this time or all these years na tinuturing mo akong kaibigan, na tinuturing mo akong kapamilya or mahal mo ako daw is not true. Ay ngayon may sinabi lang yung ibang tao, naniwala ka na kaagad. 'Di ba? Para sa akin 'yon. That's on my side, my dear. Ngayon, kung itong mga tao na to ay decided na sila, my dear, na ikaw ang kontrabida dito sa kwento ng dito sa eksena na to, dito sa movie scene na ito, and just let it be. Let it be. Hayaan mo na. Okay? Lalo na somebody's getting paid. Mayroon silang nakikita sa paggawa nito. May nakukuha silang pabor. A clear heart give you a quiet life. Totoo to. Lahat ng gagawin mo, galing dapat dito. Gusto mong tumulong? Galing dapat dito. Don't expect anything in return. Meron ka sasabihin, galing dapat lahat dito. Hindi, di ba? A clear heart give you a quiet life. Kahit pa magtatatambol sila dyan, or mag-majorate sila dyan, or magbanda sila dyan, or magtatatambol sila dyan, or mag-video okay sila dyan, or kung anong gawin nila na ingay, my dear, or mag-Chinese New Year sila ulit, or mag-New Year sila ulit, as long as you have a clear heart, alam mo sa puso mo at sa isip mo, my dear, na wala kang ginagawang masama, that is good enough. That is good enough. Let me see. Ignore them. You need to ignore them. Ignore them. Isa sa pinakamabisang weapon sa mga tao na ganito is ignoring them. Lahat ng sinasabi nila sa'yo, tumatagos lang. Shoot, para kang multo. Alam mo ba, si collective, ganito, ganyan, ganito. Shug, wala. Kasi alam mo, my dear, ang totoo. You know the truth. Alam mo yung totoo na lahat ng sinasabi nila about you is hindi totoo at lahat ng naniniwala sa sinasabi nila ay mga mangmang. If kung merong mga naniniwala sa kanila ng mga tao na dati mong kaibigan or kapamilya mo o dating mahal ka daw, hindi talaga totoo yun. Hindi sila original na kasali sa life mo. Probably they are just pretending all this time kasi bakit sa isang salita lang, bakit kailangan nilang maniwala? Samantalang ikaw ang kasama nila all this time. At para naman doon sa mga taong ganito, wala akong words na masabi. As in like, okay, let's do this, my dear. Tapusin na natin to. Let me check once again. Baka nandito na yung hinihintay ko. Wala pa rin. I made the right decision, my dear, na mag-daily collective muna because mayroon akong hinihintay na client today. Okay? And wala pa siya. I have this strong feeling na, teka, parang malilate tong tao na to. Parang ganun. Parang may something. Okay? And rather than sitting here doing nothing, sabi ko mag-daily collective na ako. And I made the right decision, my dear. Wala pa rin siya. Okay? So let me see, my dear. Let me see. You are about to encounter a big transformation. You are about to encounter a big transformation. Nang dahil sa ginagawa nila, my dear, they are helping you to transform into something much stronger and much better person. Yes, ang pinaka-objective nila, my dear, is to control you, to destroy you. But depende kasi yan sa tao. Baka hindi ka tao. Hindi ka ordinaryong tao, my dear. Pero, for you to actually convert this negative energy, parang saluhin mo tong negative energy and then i-convert mo siya, hindi ka ordinaryong tao. Ako na nagsasabi sa'yo, you are not a ordinary person. You are one of the high vibrational
na klase ng tao. And sabi ko nga, sa tamang panahon, sa tamang oras pag napanood mo to, wala akong ilalagay na title dito maliban sa Daily Collective, but if you watch this accidentally, you know the drill. You know the drill. Hindi ka ordinaryong tao, my dear. Let me see. You are about to transform. Train yourself to be alone. You don't need them. Hindi mo kailangan ng mga taong ganito. Mga basura. You don't need them. And isama mo sa mga prayers mo tong mga tao na to, my dear. Don't wish them anything na sana magganito ka o sana magganyan ka. Alam mo, ang ano mo sa kanila, awakening, clarity, blessing. I-bless mo tong mga to, my dear. Yun ang pinaka magiging payo ko lang sa'yo, my dear. If people are trying to hurt you, if people trying to control you, if people trying to bring you down, pagdasal mo, my dear, in a nice way. In a nice way, my dear. In a nice way. Your success is their karma. I love this daily collective reading, my dear. I'm so happy and I'm so proud of you, my dear. Your success is their karma. Remember that. Remember that. Pero, you don't need to prove to them that you are successful. Ang nangyayari dito, my dear, is the more silang gumagawa ng mga bagay na hindi maganda laban sa'yo, at the more mo itong na-overcome because of your determination na maging successful, na magkaroon ng magandang buhay, my dear, they are creating their karma. You are not doing their karma or you are not creating their karma. Wala kang ginagawa para magkaroon sila ng karma. Kaya nga sinabi ko kanina, anong gagawin mo? Ipag-pray mo na magkaroon sila ng awakening. At kung yung awakening nila is idadaan sa pagkakaroon ng karma, at least hindi tayo nag-wish or hindi ka nag-wish na karmahin tong tao na to. Kung sino man to. Okay? Your success is their karma. Remember that. The more ka nagiging successful, the more ka na nagtatransform into a better version of you at nakikita nila yon, the karma is approaching. Kahit anong gawin nilang bakod, kahit ganong gawin nilang harang, sampal sa kanila yun, my dear. Sampal. Pak! Burning rice. Probably, my dear, gusto nila maghirap ka. Kasi meron akong isang paniniwala, my dear, na pag lagi ka nakakaamoy ng sunog na kanin, posibleng may pabaya na nagsasaing, or posibleng may gumagawa ng spell, at kung sino man yung makakaamoy nun, is posibleng maghihirap. We don't want to make any paranoia over here, pero kung naaamoy mo yan ng alas 3 sa madaling araw, alas 2 sa madaling araw, alas 4 na madaling araw, definitely merong gumagawa ng ritual. Burning rice, and burning rice is a sign of kahirapan. Meron itong mga energy na nasagap natin na to, itong mga tao na to, my dear, is manifesting. They are combining all their energy and sending it to you para ikaw ay maghirap. But sad to say, maybe you enjoy pain. May pagkasadista ka, the more pain, the more merrier. Okay, last two cards, okay. Healing is just realizing over and over again, I used to tolerate that.
Baby, before, parang, di ba, nandun ka na, my dear, sa moment na parang nag-heal ka, my dear. You are healing and you are realizing na, teka, parang, hinahayaan ko lang sila na ganito. Like, I let them control my mind. I let them control my life. Kaya paulit-ulit yung nangyayari, and then tinotolerate ko lang yung pag sinabi nila sa'yo, talong ka sa tulay, tatalong ka naman sa tulay. Pag sinabi nila sa'yo tuwad, tutuwad ka naman. Pag sinabi nilang iyak, iyak ka naman. Because you are tinotolerate mo to. Ini-embrace mo, my dear, na meron silang power rather than you. Na meron silang power rather than sa ating buong may kapal, na mas malakas ang kanilang power compare sa willingness mo at sa willingness ng ating buong may kapal. Okay? And ngayon mo nare-realize na, Teka, wala kayong power over me. Kahit magsama-sama pa kayo, wala kayong power over me. Mayroon nag-flip? Last card natin, my dear. This is going to be the last card and bukas po ulit, okay? Walang malas na halaman, depende na lang sa nagtatanim. For the longest period of time, my dear, naglalabasan yung malas na ganito, malas na ganyan. Huwag magtatanim na malunggay sa harapan ng ganito, ng ganyan. Kasi pag naglalagas ang dahon ng malunggay, depende sa taong nagtatanim. Kung magtatanim ako ng malunggay sa harapan ng bakuran mo. Like, for example, magkapit-bahay tayo, tapos ilalagay ko, and then uutusan ko ang malunggay, my dear, na kasabay ng paglalagas ng dahon mo, yung nasa tapat mo, which is yung bahay ko naman, di ba? Di ba? Pero kung ini-aim, di ba, sa'yo, di ba? Kasabay ng pagtatanim ko ng malunggay na to, habang naglalagas ang dahon mo, bla 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 bla, maghihirap din itong kapitbahay ko na ganito, na nasa tapat ng ganyan, okay? Depende sa nagtatanim. Pero ayoko mag-promote, my dear, ng anxiety. Ayoko paranoia. Ayoko, my dear. Pero always remember, my dear, depende sa tao yan. And let me just convert this again. Kung ikaw, my dear, ay nagtanim ng isang bagay, kung sa mata ng tao na yon, yung tinanim mo ay hindi maganda, wala tayong magagawa. The beauty is in the eye of the beholder. Hindi natin mapiplease ang ibang tao. We cannot say sa lahat ng tao na mabait ako, na ganito ganyan. Depende yan sa kung paano nila i-interpret yung kanilang nakikita. And kadalasan ngayon, my dear, kahit naman maganda ang ginagawa mo, kung saksakan ng insecure, wala tayong magagawa. Okay? So, my dear, once again, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito. Maraming salamat po.